chain is nasa baba. Ayan. Pero ito, dito na sa baba. Ayan, na ganyan siya. Kakasyak na siya, ganyan, 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 ganyan. Tapos dito ulit. Kakasyak na siya ganyan. Tapos da-da-da-da-da-da. O, di ba? May nakuhang ting. Wala. Wala lang. And ito pala yung bahay namin dito. Hi guys, it's me again, Ezra, and welcome back to Ezrang TV. Hello guys! So, it's been a while, no? So, sabi ko nung last vlog natin, makakapag-share ako ulit nitong content na to kung kailan meron na akong tamang lightings, tamang lugar, and for now, praise God, meron na tayong ilaw, may sarili na tayong kwarto, and wala nang maingay na kapitbahay. Oo, so sobrang yung lugar na to is wala din siya masyado dinadaanan ng like, hindi katulad dun sa dati kong place is like may mga bata, tricycle, ganyan and so on. So dito, medyo meron akong me time and tahimik na sa wakas. So, for today's vlog, ito na po yung sinabi kong kasunod nung pangatlong part natin ng Brace Yourself, kung saan ituturo ko na kung paano natin nililinis yung ating braces on the daily basis. So, ulitin ko lang po, yung akin kasi is naka-elastics na siya. Ayan, kung makikita ninyo. So, ipapakita ko sa inyo mamaya kung paano siya ikabit. Some of those people na nakapag-braces na is nakakaranas na ng pag-elastics. Depende lang din sa lagay ng ngipin nila. Pero isi-share ko rin sa inyo kung paano rin yung normal lang na ginagawa kapag wala ka namang elastics. Kasi before naman, bago ako magkaroon ng elastics, is like yung normal routine lang. Yung toothbrush and so on, ganyan-ganyan. So, iilan lang naman to, and actually may iba na gumagamit, yung may mga may pera. Yung may mga, alam mo na, mas social, or, kasi yung iba bumibili talaga sila like yung parang disaksak or de battery na parang toothbrush or something para malinis yung ngipin nila. So, yung sa atin, pang mahirap. Hindi, pang normal lang na ginagamit. And etong share ko rin na routine is, even though nasa bahay ka or nasa outside ng bahay, outside, basta nasa labas ka ng bahay or nagta-travel ka, nasa work ka, nasa school ka, or so on. So, ito yung mga normal kong ginagamit. So, huwag na nating tatagalin, and so, ayun, update nga lang din pala no, sa ating braces or brace journey. Diba sabi ko sa inyo nung unang-una pa lang is ang contract ko is more than, or actually 2.5 years. So, last month lang, tapos na po akong bayaran yung contract ko within 2.5 years. Base kasi sa ngipin yun. So, yung sa akin nga 2.5 years, ewan ko lang sa iba. Pero yun, so, based sa contract ko sa clinic, and hindi ko lang din sure sa ibang clinic since hindi ko pa naman susubukan sa iba, is once na matapos mo yung 2.5 years mo na contract sa kanila, as long as matapos mo yung bayaran, yung package ko kasi is within 45,000. And again, hindi tayo pare-parehas. Yung sa akin, 45,000 yung package niya. So, after nun, pag nabayaran mo na yun, natapos na yung contract, and hindi pa tapos yung nangyayari sa ngipin mo, marami pang gagawin, tuloy lang po yung process. So, babalik ako next month, di na ako magbabayad, pero tuloy pa rin yung process, yung standard, syempre, ganun pa rin, di naman nila bababuyin yan. Syempre, nakataya yung pangalan ng clinic, so wag kayong mag-alala, no? So, ayun, quick update lang. Tapos na ako magbayad. Anyways, alam ko most of sa mga tao na nagpapa-braces, meron silang wisdom tooth dito. 4 yan. Tapos pinapatanggal yan. Kasi once na hindi mo siya pinatanggal, possible na makagulo siya dun sa linya or makagulo siya dun sa process ng braces mo. So, katulad na lang po sa akin, yung dito ko sa taas, yung dalawa ko dito, normal naman siya actually. Pero yung dito, sira na siya. So, kailangan ko tong ipabunot. And yung pagpapabunot ng wisdom tooth is hindi like the normal ng pagpapabunot ng ibang ngipin. So, mas mahal siya. Ang pagkakatanda ko, this will cost like 5 to 7,000. Pinag-iipunan ko pa ng pera at the same time, iniipunan ko rin ng leave. Since I am a call center agent and kailangan ko laging magsalita, so kapag ako nabunutan, ito kasi is ooperahan siya. So, kailangan ng rest ng bibig ko kapag nangyari yung procedure. So, yun, ang dami kong daldal. Umpisa na po natin yung sa mga cleaning kineme root. Okay. First is yung
toothbrush na ginagamit sa pagbe-braces. Bawal matigas. Bakit? Kasi since yung gums natin, di ba? So, ang labas ko na nga. Ito yung toothbrush ko ngayon, okay. So, yung toothbrush na ginagamit ko is kailangan talaga soft bristle. Basta soft brush siya. So, ngayon, yung binili ko is yung sa Colgate na, ano ba to? Charcoal. Basta yun. Tapos, basta super lambot niya. So, ang toothbrush po kasi ng nagbe-brace, di ba, ang normal natin is ganyan. Okay? So, kapag nagbe-brace ka na, pag ganyan. Dati pag ganyan, kasi heading ganyan-ganyan, pwede mo siyang ganyanin. So, kapag naka-brace ka, hindi na po siya pwede. Ayusin ko lang yung camera. Ayan, basta yun. So, nakaganyan na siya. Okay, pag ganyan. So, kung makikita nyo, ito yung ngihin nyo, di masyado makita yung gilagid ko eh. Pero yan, nakaganyan. So, pag ganyan na yung brush niya. Hindi na pwedeng haganon. Bakit? Kasi yung bracket. So, possible, nakakaganyan mo, nakakaganyan, pwede matanggal yung bracket mo. So, kailangan ito, ayan lang, taas, 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 tapos ito sa baba. At ang hirap magsalita. Dapat ipapasok nyo. Ayan, nakaganyan. Panis. Okay, so, kailangan soft talaga siya. Bakit? Kasi gagasgas po siya sa gums natin. So, kung matigas yung brush na gamit mo, possible na magdugo, magkaroon ng friction within dun sa gums mo. So, yung gums kasi natin, lalo na pag naka-brace sensitive, lalo na ako, since meron akong gingivitis bago ako magka-brace, dahil nga, sungki-sungki yung ngipin ko. So, madalas nagdudugo yung gums. Then, super sensitive niya. Binili ko siya sa Watson, kasi may Watson. De, pwede rin to bilhin sa Shopee. Alam ko, meron ito sa Shopee, pero most of the time, di mo siya mabibili ng isahan lang. So, meron siyang like pack siguro 150 something, meron na siyang 4. So, itong brush na to, tinatawag to na interdental brush. Ito, yan. So, ano siya, maliit lang yung brush niya. So, kung makikita nyo, yan, brush yan. Medyo blurred lang, pero brush yan. So, yung brush ng toothbrush, di ba, ganito kalalaki. Tapos yung brush nito, ganito lang. O, kung makikita nyo, di ba? So, ito, ay, naku, ang hirap. So, ganyan. Imbis na, di ba ito, ang ginagamit niya na is taas and baba. So, ito, ang ginagamit, ang panggamit niya is para dito, sa singit-singit. So, ito, ipapasok niya siya dyan sa singit-singit, ganyan. Ngayon, nahihirapan ako ipasok since yung chain is nasa baba. Ayan. Pero ito, dito na sa baba. Ayan, na ganyan siya. Kakasok na siya, ganyan, 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 ganyan. Tapos dito ulit. Kakasok na siya ganyan. Tapos da-da-da-da-da-da. O, di ba? May nakuhang ting. Basta yun, ganyan. Parang igaganyan ganyan, tapos gaganyan ganon. So, ganun yung paglinis para dun sa singit-singit ng bracket. So, if ever hindi nyo to magamit or nawala, di kayo nakabili, pwedeng toothpick. Pero sa toothpick, mag-ingat lang kayo. Yung toothpick kasi kasing nipis niya, di ba? So, pwede siyang ipasok-pasok dyan, ganyan-ganyan dyan. Pero mag-iingat nga kayo kasi pwede niyang matamaan yung gums ninyo and magdugo. The third one is ang dental floss. Ito sa Watson din yan. Pero, alam ko hindi ko to sa Watson binili. Basta, may Watson. Pero ayan, dental floss. So, itong dental floss na to is, feeling ko naman kahit hindi nagbe-braces, ginagamit din to. Hindi ko naman siguro kailangan to, alam nyo to kung paano gamitin. Ayan. Mas masarap yung may menthol. Alam ko lahat naman ng floss may menthol, pero dati may nabili ako ng floss na wala siyang lasa, wala siyang lamig. Ganun. Mas masarap kasi sa gums pag naglilinis ka, tapos malamig yung ano. So, yan, try natin nakuha na isa. Yan, ganyan. Example lang, ganyan. So, eto, pag to di pumasok ka. Ayan. Ay, di pumasok. Ang hirap. Nakakangara kasi. Ayan. So, ayan, pumasok na siya. Ganyan lang. Ipapasok nyo siya dun sa bracket, Sa bracket. Ayun, nakikita nyo. Nasa bracket siya. Kang, 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 ganon.
Basta ganun siya. Medyo baboy yung paggawa nun eh. So, ayoko nang bahala na kayo. Kaya nyo na yan. Yun pala, syempre, kailangan naman ng ng ating mouthwash. Pag-soften din siya ng gums. Yun. So, ayan. Ngayon, ito yung ginagamit ko. Yung elastics. Sorry. Ito, libre lang to. Binibigay lang to ng doctor. Ewan ko lang sa iba. Pero sa amin, libre to. Nangihingin ako ng 2 for the whole month. Para kasha or di na ako babalik sa clinic. So, eto, may sukat yan. So, depende sa gagamitin sa inyo. Dati, mas maliit yung ginagamit sa akin. So, ngayon, ito na yung size niya. 5x16. So, ganito na siya kalaki. Ganyan. Wait. Tara! Para siyang Sanrio. Yan, ganyan yung gagawin. Para siyang Sanrio, tapos pero mas matibay siya sa Sanrio kasi kahit anong banat nyo dito, hindi siya matitigpas. Try ko i-demonstrate paano siya gawin. So, yan, eto na. Ewan ko, pero ako lang ata nag-tutorial ng ganito sa YouTube. Ewan ko lang sa iba. Pero kasi ni-request nyo, edi sige. Okay. Eto. So, hindi nyo siya pwedeng ikabit. Dito lang yung normal na bracket. Kaya nga sabi ko sa inyo, depende na siya sa, tawag dito, sa kondisyon ng ngipin ninyo kung kailangan ba talaga mag-elastics or not. Elastic na ito ay makakabit nyo lamang sa lock or parang may ilalagay sa ngipin ninyo na for elastics. So, katulad niyan, ayan. Ayun o. Kita niyo yan? May nakaganyan. Dito din. Ayun. Hindi like yung normal, di ba? Ito lang siya. Square lang, ganyan. So, ito may hook. May lock. So, yung lock din ng brace ko na nandito sa gilid. Ewan ko, ang hirap mag-demonstrate. Diyos ko. Ayan. May lock yan. Okay. Tapos, meron din siyang hook. So, dun mo muna siya ilalagay. Ito lang yung akin ewan ko lang sa iba. Yung isa iba kasi parang pagkakawit dito, ikakawit din dito, tapos na. So yung sa akin, iniikot siya para bumaba. Kasi nga, ayan o, ilang taon na yan, yung gap na yan, hindi yan maalis-alis. So, ginagamitan ng elastic para bumaba yung ngipin ko at matanggal na itong gap na ito, ano. So, let's go. Ayan. Ayan. Nakakawit na siya. Okay. So, hindi ko siya agad igaganyan. Dati, ginaganyan ko lang. Tapos na. So, ngayon, hindi. Ang gagawin nyo dyan ay iikot nyo siya. Tapos, ibabalik nyo sa dulo. Kaya, dobleng sakit. Masakit siya talaga. Kasi nga, dinodoble pa. Yung sa iba kasi, katulad din dati, yung ginagamit ko, na mas maliit dito. Isang ganun lang. Tapos na. So, yung sa akin, iikot mo pa siya para talaga yung pressure mas gumrabe and mas ma-push through. Worth it naman. Masakit lang talaga. Mahirap kumain. Pero worth it. So, yun lang. So, yun lang naman. Wala na akong ibang i-share kasi ito lang din naman yung normal na ginagamit ko. Pero kagaya nga po ng lagi kong sinasabi, depende po sa sinasabi ng doktor or ng dentist sa inyo and kung ano rin yung ginagamit niyo sa sarili ninyo. It depends. So ako sinishare ko lang kung ano yung ginagamit ko normally. At sa mga bagong magpapabrace or bagong nakapagpabrace, yan po yung mga normal. May iba kasi na actually may mga na-discover ako or na-discover. Di meron akong mga kakilala na parang alam lang nila pagkatapos sila magpa-brace lang, normal lang na toothbrush. So, hindi ata sila naturuan about dito sa interdental or so on, ganyan. So, yan. For any questions and anything more, please comment down below. And magkakaroon pa tayo ng more contents to come kasi meron na tayong pwesto. So, marami ako ikukwento sa inyo and sunod-sunod lang din muna natin tong brace yourself as long as may mga nagko-comment, magkakaroon tayo ng content. Tsaka na yung update kasi matagal-tagal pa to. Ang tagal. So, yun. Anyways, please don't forget to like and subscribe. So, kung napapansin nyo, konti lang or parang mabagal yung pag-angat ng subscribers natin. Kasi nga, hindi rin ako nakakapag-upload dahil may work na and so on. Pero ngayon,
tatry na talaga natin na makapag since nandito na naman tayo sa tamang place, meron na rin and so on. Kaya lang, yun nga, yung aking pang-editing is wala akong laptop for now. So, tamang edit, tamang sa phone. So, yun, please follow me on Facebook. You can search for Ezrang TV or you can search my own Facebook account which is Zephanie Ezra. Pinalagay ko lang link dyan sa baba. And on our TikTok, it's Hikari Potato. Muna ko siyang patatas. Hikari Potato. So, dyan yung makikita yung mga wala trip ko lang, TikToks and so on. Tapos, kung pwede rin tayo post dyan ng mga parang some clips within our YouTube channel. Let's see. Anyways, thank you guys for watching and lagi kayong mag-ingat and yun na, kumain kayo ng tama. Tumataba na kasi ako. Anyways, God, continue to spread love and swag. Bye-bye! Wala. Bila lang. And ito pala